Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin ang facts, ilan sa mga facts about DFA, yung mga frequently asked questions about DFA. So bali, dati guys, nagawan ko na to ng video. Ngayon, inulit ko lang din para ma-update ko kayo. So unang tanong dito, I am currently using my husband's surname in my passport. Can I apply for a new passport using my maiden name? Ang sagot dito, you may revert to your maiden name only if marriage is annulled or you are already a widow. So kapag kukuha daw kayo ng bagong passport, hindi nyo pwedeng gamitin yung inyong maiden name. Gamitin nyo lang yung inyong maiden name or yung name nyo nung dalaga kayo kung annulled na yung inyong kasal or namatay na yung iyong asawa. Pero kung hindi pa kayo annulled, buhay pa yung asawa mo, hindi mo pwedeng palitan yung apelyido ng asawa mo. Yun pa rin yung dapat yung gagamitin mo. Next, how much is the passport processing fee and how long will the processing take? So, regular processing guys, 950 pesos. Expedite processing, ito yung rush, yung medyo mabilis, 1,200 pesos. Para naman sa mga lost passport, yung mga nawalang passport at mga nasirang passport, 350 yung bayad. So, bali ganito yun siya guys. Yung sa akin, yung kinuha ko noon, regular processing. So, yung binayaran ko, 950. Tapos, merong 50 na convenience fee. Kasi doon ako nagbayad sa 7-Eleven. So, meron silang service fee na 50 pesos. So, bali 1,000 yung binayaran ko. Meron pa akong binayaran na 150 pesos guys, ay yung sa LBC. So, doon sa DFA site, kung saan ako nakaschedule, yung last counter doon ay LBC counter. Doon, pinagbayad kami ng 150 pesos. Mapa door-to-door delivery man yan or pick up, 150 pesos pa rin yung babayaran namin. So, yung pinili ko is door-to-door. Pero kalaunan, pinalitan ko, pinick up ko na lang kasi para hindi na sila matagalan kakahanap sa bahay namin. So, nagbayad ako ng 150. Bali, lahat ng binayaran ko nung kumuha ako ng passport ay 1,150. Tapos, dumating yung passport ko guys. Kasi sabi dito, yung regular processing daw takes up to 12 days, up to 2 weeks. Tapos, yung expedite daw or rush processing nasa 1 week lang. Pero usually guys, hindi naman yan nagkakatotoo. Kasi yung sa akin, yung regular processing, dapat 2 weeks lang or wala pang 2 weeks. Dapat nandyan na yung passport ko, pero umabot ng 23 days. So, halos 1 month. Diba? Halos 3 weeks bago ko nakuha yung aking passport. Hindi yan usually nagkakatotoo kasi nakadepende sa sitwasyon at sa panahon. Ayan. Then, kung nawala naman yung iyong passport or nasira, magbabayad muna kayo ng 950 pesos para sa bagong passport. And then, 350 pesos para sa penalty fee. May penalty fee kasi nga nawala mo or nasira mo yung inyong passport. Tapos, iba pa dyan yung magbabayad ka pa ng, kung halimbawa, 7-Eleven, yung convenience fee. And then, yung pagpapadeliver pa sa LBC or sa Air 21, ba? Yun yung babayaran mo. Okay? Then, next, I need to travel soon. Somebody offered me an earlier appointment for a huge amount of money. What do I do? Ang sagot, the DFA discourages applicants from securing online appointment through fixers. Please be warned that dealing with fixers is at your own risk and expense. So, sabi niya dito, meron daw siyang biyahe soon. Tapos, meron daw nag-offer sa kanya ng maagang appointment. Tapos, may kasamang malaking halaga. So, hindi yun pwede guys. Hindi yun dinidiscourage ni DFA yung mga ganyang klaseng na magpapa-early appointment kasi may nag-offer. Hindi nila dinidiscourage yan. Dumadaan dapat lahat sa tamang proseso, sa tamang pagpapa-appoint. Then, sabi dito, when will slots be opened? Why are there no available appointment slots? Minsan kasi talaga guys,
maraming slots ang kumbaga nagkakaubusan ng slot. Paunahan lang kasi yan. Pero hindi ibig sabihin na, for example, ngayon, March. Tapos nung tinignan mo yung schedule, wala lang available ng April, May, June, July, wala na. Pero hindi ibig sabihin na always na yan walang available. Kasi minsan, maya-maya may magka-cancel. Tapos minsan pagtingin mo ng madaling araw may available na ng April or May. Nangyari yan sa akin guys, tulad noon. Nung unang kita ko sa schedule, June na yung time na yun. June. Tiningnan ko, wala nang available ng July, August, September, hanggang December. Pero, nung try kong tingnan nung madaling araw, August, merong schedule guys. So, yun yung in-appoint ko. So, hindi ibig sabihin na pagkatingin mo na walang schedule, ay wala na talaga yan. Nag-iiba-iba pa yan guys. Merong nagka-cancel. Yan, merong nagka-cancel kasi merong maraming nagpapabook tapos hindi naman tinutuloy, kaya nakaka-cancel. Ayan, ang ano nyo lang din guys, anytime, bisitahin nyo yung website ng DFA, tingnan nyo kasi anytime may available dyan. Then, my passport will expire soon. Can I already renew it? So, babiyahe kayo guys, dapat yung passport nyo, 6 months pa siya na tawag nito valid. Hindi pwedeng magbabiyahe kayo pero 5 months na lang mag-i-expire na siya. Dapat 6 months pataas pa yung kanyang validity para payagan kayong makapagbiyahe. Then, is it mandatory to renew my expired passport even though I have no plans to travel anytime soon? So, kapag na-expire na yung inyong passport guys, hindi naman required na ipa-renew nyo kaagad yung inyong passport. Hindi naman siya required. So, sabi dito, with at least 7 to 8 months validity prior to making any travel. So, sa pag-travel to naman. So, kung may plano kayong mag-travel, dapat 6 months pataas pa yung validity ng inyong passport para payagan kayong makapag-travel. Kasi, kung 5 months na lang at mag-i-expire na yung passport nyo, malaki yung chance na hindi kayo payagang mag-travel. Kasi yun yung rules nila. Pero kung expired na yung passport nyo, hindi naman required na i-renew nyo kaagad. Hindi naman required. Okay lang kahit hindi nyo kaagad i-renew kung na-expire na yung inyong passport. Wala namang mangyayaring masama. Then, do I have to pay in booking appointment? So, sa pagpapa-appoint ng schedule guys sa DFA, sa website ng DFA, wala pong bayad yun guys. Free lang yun na kukuha tayo ng slot or appointment. Wala pong bayad yun. Yung binabayaran lang po natin ay yung passport fee, yung convenience fee kung saan tayo magbabayad ng passport fee at saka yung delivery fee para sa pagpapadeliver ng ating passport. Yun lang po yung babayaran natin. My passport will expire soon. Can I already renew it? So, ito nga, tulad din ng sabi ko kanina, kahit kahit expire na yung passport nyo, okay lang na hindi nyo muna i-renew. Basta make sure na kapag nag-travel kayo, dapat 6 months pa pataas yung validity ng inyong passport. Kasi kung 5 months na lang pababa at mag-i-expire na yung passport nyo, malaki yung chance na hindi kayo payagang mag-travel. Can I bring my friend or family with me when I apply for a passport? Hindi guys. Hindi kayo pwedeng magpasama ng kaibigan o kahit sino pagpasok sa loob ng DFA sa araw ng inyong schedule. Unless kung napapabilang ka sa courtesy lane. So yung courtesy lane, kabilang doon yung senior citizen, PWD, buntis, minor de edad. Ayan, pwede yan magpasama ng isa na aalalay sa kanila. Pero kung ikaw na hindi napapabilang sa courtesy lane, ikaw lang mismo yung papasok sa DFA sa araw ng iyong schedule. Hindi ka pwedeng magpasama. Then, sabi dito, I have valid foreign visas on my old passport. Should I have it transferred to my new one? Sabi dito, no. Expired and renewed passports do not affect the validity of the visas. However, you must bring your old passport with valid visas along with your new passport when traveling. When in doubt, consult the foreign embassy that issued your visa. So, meron daw siyang
valid pa na visa sa kanyang dati pa na passport. Pwede niya ba daw itong i-transfer sa kanyang bagong passport? So, sabi ay hindi. Kasi, yung valid na visa, hindi naman yan nakaka-apekto doon sa old na passport. Then, I have printed visas with me. Can I staple it on my passport? Hindi pwede, guys. Stapling documents, especially on the covers, and putting unnecessary designs or accessories may damage the passport or which might damage the chip and make the e-passport invalid. So, hindi pwedeng mag-stapler, guys, ng kahit anong mga bagay or mga papeles sa ating passport kasi maselan yan. Dapat wala tayong dinidikit dyan or in-stapler o nalagay na kung ano-ano. Passport lang itself mismo. Ayan. Kung meron mga ibang mga documents, ilagay natin sa iba nating mga lagayan or wallets. My passport validity is less than 6 months. Can I still use it to travel outside the country? Ito yung sabi ko kanina. So, less than 6 months na lang daw yung validity ng kanyang passport. So, ibig sabihin, 5 months na lang pababa bago mag-expire yung kanyang passport. So, hindi siya makakapag-travel, guys. So, hindi siya papayagan na makapag-travel kasi hindi napasok sa bracket time yung validity ng kanyang passport. Dapat 6 months pataas pa yung validity ng inyong passport para payagan kayong makapag-travel. Next, I am a senior citizen applicant. What are the documents I need to present to qualify for courtesy lien accommodation? So, kapag senior citizen applicant kayo, guys, ang ipapakita nyo lang na proof is yung inyong senior citizen ID and then yung inyong PSA para makita nila yung inyong birthday at yung tunay nyo na edad kung napapabilang na nga ba kayo sa senior citizen, and then yung inyong passport. Yung tatlo lang na yan. Kapag na-present nyo yan, yung tatlo na yan sa DFA, papabilang na kayo sa courtesy lien. Then, I am a senior citizen applicant. Can I bring a companion? Yes, guys. Kasi yung senior citizen ay napapabilang sa courtesy lien, kaya pwede silang magpasama at least isa na gagabay or aalalay sa kanila. Kasi nga, matanda na sila, kailangan nila ng may alalay. Siyempre, alam naman natin na yung mga matatanda, minsan makakalimutin, malabo na yung mga mata, nahihirapan ng maglakad. So, kailangan nila ng alalay. So, inaalaw ni DFA na magsama sila ng isang alalay para sa kanila. Then, there are no available slots for passport appointment. Can I walk in instead? So, ngayon kasi, guys, hindi allow yung walk-in na pagpapa-appoint ng schedule. Yung pagpapa-appoint ngayon ng schedule, guys, is through online. Doon mismo sa website ng DFA. Doon tayo magpapa-appoint ng slot or schedule natin sa DFA. So, ayun lamang, guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nito mapanood ay nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa ilan sa mga frequently asked questions about sa DFA at sa ating passport. Ayan, so ulitin ko lang para karoon kayo ng idea. Pwede nyo itong i-screenshot, guys, kung gusto nyo. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon, guys, at pa-favor na lang po na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi nating tatandaan, guys, huwag palagi sa comfort zone. Hindi ka niyan mag-grow at walang progress ang buhay mo. Allow yourself to take challenges paminsan-minsan. Okay lang naman mahirapan. Ang sarap sa pakiramdam na yung inakala mong hindi mo kaya, ay nakaya mo pala. Out of your shell na ha. Trust me, you'll be okay. So ano dito, guys, huwag kayong palaging
magstay or wag niyo palaging piliin kung saan lang kayo komportable. Kasi kung ganun, hindi kayo mag-grow guys. Hindi niyo mapupush yung limit niyo kung hanggang saan yung kaya nyong gawin. Di magpa-progress yung buhay niyo. Kasi, hayaan lang natin guys na ma-experience natin yung mga challenges na dumarating sa atin paminsan-minsan kasi yun yung nagpupush sa atin para mas magpursige at mas mailabas natin yung tunay na tayo, yung mas kaya pa nating gawin. Okay? Ayun lamang po yung aking video sa ngayon guys. Maraming salamat po sa panonood. God bless!